Ano ba ang ibig sabihin ng libel? Ang libel, ang pinag-usapan natin, ang titingnan mo dyan would be the Revised Penal Code, specifically Article 353. Dinedefine niya yung libel. Pero para siguro pasimplihin natin yung definition, kasi pagka binasa ko ito, napaka-legalistic na mahirap intindihin. Essentially, ang sinasabi ng libel is paninira. Ibig sabihin, sinisiraan mo yung tao para siya ay pagtawanan o kamuhian ng iba. Now, pagka binasa mo yung Article 353, sasabihin niya sa'yo na a libel is a public and malicious imputation. Ibig sabihin, pinapaalam mo sa ibang tao yung paninira mo tungkol dito sa tao na ito. And in this sense, kung mapapansin mo, medyo unique yung libel na crime. Kasi pagka tiningnan mo ang libel, pwede ko siyang tawagin na parang subjective eh. Di ba? Halimbawa, ang crime na pinag-uusapan natin ay murder o homicide. Merong patay na tao dyan. Tama. Given yan. Pag pinag-usapan natin ang theft, merong ninakaw. Tama. Ang libel, subjective siya dahil yung mismong sinulat or yung Facebook post, kailangan mong i-analyze, ito ba ay defamatory? Because that is the essential element ng libel, if it's defamatory or not. At sino magsasabi kung defamatory? Ang husgado. Ang husgado. Initially, ang piskalya. Kasi pagka i-final mo ang libel, magsisimula ka sa piskalya para magkaroon ng preliminary investigation. Para sa libel, sino ang pwedeng gumawa ng libel at sino ang nala-libel? Ang pwede mong ihabla ng libel under the Revised Penal Code, obviously yung author, yung sumulat ng artikulo. Noong unang panahon, kung mapapansin mo yung mga cases natin on libel, karamihan dyan ang hinahabla yung mga journalist, mga reporter, tsaka yung mga dyaryo, di ba? Television network. Pero dahil nagkaroon na ng advancement in technology, pumasok na ngayon ng cyber libel. So if we're talking about traditional libel under the Revised Penal Code, ang ihahabla mo dyan, the author, the publisher, normally the publishing company. Yan ang pwede mong ihabla for libel. Sino naman ang biktima sa usapin ng libel? Okay. Attorney Card. Ang biktima dyan, obviously, is yung subject ng artikulo. Tungkol kanino ba sinulat yung artikulo na ito? Sino ba ang pinatatamaan nito? Pero isa pa sa unique na feature nitong libel, Sir Al, is that ang tinitingnan dito ng batas at ng husgado, hindi yung pakiramdam mo. Kunwari, may sinulat sa akin na masama. Hindi material kung ano yung nararamdaman ko nung binasa ko yun. Ang importante dito, ano ba yung magiging tingin sa'yo ng taong bayan kapag nabasa nila itong artikulo na ito?